nakita kasi she arrived an hour later, nakalipad na yung private jet ni Tatay Digong, no, na inupahan ng ating gobyerno, no. So halos sabay po kami dumating dito, siguro nauna lang siya by a few hours, no. Siya po yung dumating sa mas maagang flight ng Emirates, ako yung pangalawang flight ng Emirates nung araw na yon. At the same day mismo kami po yung nagkita na, no. At nakikita ko na talagang bagamat under stress si VP Sara, talagang she still maintains her poise. At hindi ko siya ever nakita magpanic, no. So she's always in charge. So that's one thing about VP Sara. Maski yung tatay niya kinidnap na at nadala na sa dahig at nakakulong na, hindi siya nag-freak out, hindi siya umiyak, mahinahon lang siya. Now, marami pong mga pangyayari nung kakarating lang niya, pero siyempre pinaka-importanting mission niya makita niya kaagad ng kanyang ama na hindi po nangyari, no? Kasi nga nagkaroon ng pangunang meeting, pangunang hearing ang ICC kay presidente, at nung araw na yon, maniwala kayo hindi pa niya nakikita ang tatay niya in private. Nakita lang niya si Tatay Digong nasa hukuman na, no? At again, inoobserbahan ko siya, no, dahil nabigo siyang makita si Tatay Digong even 2 days prior to the hearing, kasi nandito na siya nung weekend prior to the hearing, pero hindi niya nakita dahil nga nagkakaroon daw ng medical check-up, no? So nakita ko siya at talagang in control na naman siya, wala siyang emosyon na pinakita, at nandun siya para lang with a purpose, no? Ang purpose niya nung araw na yon makita ang Tatay Digong nga at malaman ko anong kalagayan. So napagbigyan naman po siya, no, matapos kami nakipag-usap sa ICC. Sa totoo lang po, ang galing-galing ni Inday Sara. Alam niyo ba ho, pati yung aming mga application para makapasok ng hukuman, siya mismong gumawa. 4 kami, ang daming mga fifilapan, siya gumawa lahat sa telepono niya, no? At saka yung mga application para nga makita si Tatay Digong sa detention, siya lahat ang gumawa sa kanyang cellphone, no? Nahiya nga ako dahil bagamat ako'y parang naroroon para alalayan siya, siya pa yung gumagawa ng lahat para sa amin, no? Kasama ko po yung isang kaibigan niya at saka yung dalawang VPSG niya, no? So all in all kami 5, no? At siya talaga lahat ng gumagawa. Hindi ko nga maintindihan kung bakit yung Philippine Embassy hindi siya tinulungan gawin ng mga bagay-bagay na yon, no? Dahil sila naman nakapasok doon sa hearing, kumpletong-kumpleto sila, 5 sila kasama na yung ambassador natin. Bakit hindi pa naman nila isinama si VP Sara at kami doon sa pagpipil up ng mga forms? Pero as usual, hindi gaya ko na nag-freak out at magtitili-tili dahil nagpapanik, siya mahinahon lang. Kinuha niya ang mga forms, inisa-isa niya kami, pinictura niya ang aming mga passport, sinumite, at lahat kami mahinahong nakapasok dun sa hukuman. Now, matapos yan, siyempre, may mga nag-aabang na mga tao dun, no, sa ICC, at napanood nyo naman lahat, talagang hinarap niya. Pero bago niya harapin, nangako sa amin yung taga-ICC na bagamat hindi pa na-approve formally yung kanyang application para makabisita, ibibigay siya ng pagkakataon na makausap ang Tatay Digong. Na ang akala namin sa hukuman siya magkakaroon ng ganyang pagkakataon, pero hindi na dinala sa hukuman si Tatay Digong, no? From his detention facility, dun sa hospital facility siya dinala. So ayun nga, nagpaalam si VP Sara, ang sabi sa amin nung taga-hukuman, tanging si VP Sara lang ang magkakaroon ng pagkakataon na makausap si Tatay Digong. So dinala siya doon sa detention facility. Papunta na kami doon, biglang nakita niya yung mga tao sa labas ng ICC. Sabi niya, Spokes, pwede bang maiwan ka? Sabihin mo sa kanila, babalik ako na alas 5, wag aalis. At babalik ako at i-address ko sila. So ako naman, syempre dahil nakita ko ang dami-daming tao, no, talagang lahat umaasa na kung hindi makita si Tatay Digong, makita mo lang si VP Sara, nagpaiwan ako. Kaya yun po yung mga pictures na nakita nyo nung unang araw pa lang sa ICC, no? At true to her form, matapos silang makita ni Tatay Digong, siya ay nakipaghalubilo, no? Hindi lang siya karoon ng pagkakataon na mag-address sa ating mga Pilipino, na sinabi niya na okay naman ang lagay ni Tatay Digong, na nandun siya sa kanyang hospital facility, doon sa detention facility, at nagpapasalamat siya sa suporta ng mga Pilipino. Naku, nakita ko po talaga ang estilo ni VP Sara. Hindi talaga siya umalis hanggang lahat ng tao ay nakapag-picture-picture sa kanya. Mantakin nyo, dumating niya na alas 5, siguro mga 8:30 na kami nakalabas. Dahil nga, hindi talaga siya umalis at nag-picture-picture. Tapos noon, dapat maghahapon na kami dun sa Filipino restaurant. Nagkahiwalay-hiwalay naman kami kasi alam niyo ba, yung panahon na narito si VP Sara na halos 3 linggo, hindi po yan kumuha ng kotse. Siya po'y nag-u-Uber, parang ordinaryong tao, at naglalakad. Ang sabi ko nga,
ang KOJC may inupahang van para gamitin ni Inday Sara. Hindi niya ginamit at talagang naglalakad lang siya at nag-u-Uber na parang ordinaryong mamamayan. Kaya ako napapansin nyo, lalo kong pumayat kasi kailangan ko sabayan si BP Sara na maglakad. No? Sabi ko, wow, ano ba itong si BP Sara? Although, naririnig ko nga, nagre-reklamo siya kasi naka-formal attire siya nung papunta ng hukuman, no? Naka-heels, no? Siyempre, mahirap maglakad ng heels. At saka sabi nga niya, naku, hindi ko na nararamdaman ng paa ko sa lamig, no? Pero anyway, so yun po yung unang araw. Sa pangalawang araw, kita na naman kami. Doon po kami unang formal na nagkita na ng nila ES. Kumain kami nung kagabihan at kumain kami sa isang Chinese restaurant na Fusion, no? At yun, nag-usap sila ng ES kung anong mangyayari at may mga bulong-bulong na sila ng ES na hindi ko na alam, no? Pero nung gabing yun, nakapag-usap kami tungkol dun sa kaso, no? At ang kanyang linabas yung naging decision nga ng ICC dun sa pre-trial, no? Dun sa hindi pre-trial kundi dun sa preliminary investigation kung saan nabigo ang Pilipinas na hindi nga ipagpatuloy ang preliminary investigation at binigyan ng basbas ng pre-trial chamber na umusad yung pre-trial ng kaso ni Tatay Digong, no? Anyway, doon ko nakita na doon siya talaga nagdedesisyon kung sino ang magiging abogado. At syempre, maraming mga nag-apply na abogado, no? Pero meron na siyang na-pre-screen at she stood by her choice. Now, anong nakita ko doon sa talagang nakapili siya at she stood by her choice? Alam niya kasi na maraming maglalabi ng mga abogado at kaya sinabi lang niya, naku, huwag na natin atensyonan yan siguro, no? At meron na siyang napili, she's decided to go by her choice, no? Come what may, no? At sabi nga niya, kung nagkamali ako sa pagkakapili kay Hoffman, then it's my fault, no? So doon naman ako humanga, no? Kasi talagang sa dami ng lalabi, sa akin lang, no? Mga 8 taong naglalabi na kunin silang abogado, no? Si VP Sara was very resolute ang tawag siguro doon, no? Resolute dahil nga meron na siyang desisyon at hindi na siya nagbago. Sa pangatlong araw, nakita na namin si Hoffman na nanggaling sa Israel, fresh from his operation at in-explain naman ni Hoffman kung ano yung mga magiging procedure na yung nagawang first hearing naman, wala naman talaga yon dahil yan ay para lang ma-apprise o masabihan si Tatay Digong kung bakit siya naroroon. Binasahan siya kung hindi pa po yan hindi pa yan arraignment. Sinabi lang kung ano yung mga paratang sa kanya at kung naintindihan niya yung mga paratang sa kanya, pero wala pa talagang mangyari sa susunod na araw. Now, bakit ko natanong kung super woman ba si VP Sara? Alam nyo, nabilib ako talaga sa kanya dahil unang-una, hindi naman siya panganay and yet siya talaga ang nagpunta ng dahig para asikasuhin yung unang-una mga legal requirements ng kanyang ama dahil ito naman talaga ay isang legal engagement dahil kinulong nga sa isang hukuman, kinakailangan ayusin kung sino yung legal team niya at medyo talagang masalimuot yung proseso ng pagpunang legal team kasi marami nag-a-apply, no? Dahil talaga naman sa mga abogado, it would be an honor to represent former President Duterte, lalong-lalo na sa International Criminal Court na isang tribunal pa rin, no? Now, pero bukod pa doon, naiisip ko, paano kaya niya natanggap ang lahat ng paghamon sa kanya? Kasi bukod pa doon sa ang tatay niya ay nakakulong at dati-dati ay pinakamakapangyarihang tao sa buong daigdig, hindi naman tinago ni VP Sara na bago nangyari itong pagkakakulong kay Tatay Digong, hindi mabuti ang kanilang relasyon ng Tatay Digong, no? So parang, alam mo, naranasan ko rin yan, no? Kasi medyo similar kami ng background ni Tatay Digong, ni VP Sara, no? Pero iba yung pagdala ni VP Sara eh. Alam niya na hindi sila naging close si Tatay Digong pero alam niya kung ano yung obligasyon niya bilang anak. Pero at the same time, hindi lang naman siya anak sa kanyang tatay, no? Siya din ay isang ina na iniwan yung mga anak niya na napakabata pa sa Pilipinas at hindi nga niya alam nung sa simula kung gaano katagal niya may iwan yung mga anak niya. At syempre, meron din siyang mga sariling pagsubok. Lalo na yung impeachment na hinain sa kanya at yung kung ano-ano pang mga kaso na sinasampa sa kanya ng NBI, di ba? Huwag niyong kalimutan, meron siyang incitement to sedition, meron siyang kung ano-ano pa na naisisampa ng NBI sa kanya, no? In addition dun sa